Punta naman tayo sa Batang Pinoy. Ating silipin ang mga naging kaganapan magmula sa opisyal na pagbubukas hanggang sa unang araw ng mga laro. Sa kasalukuyang ginaganap na 2025 Batang Pinoy National Championships itong weekend sa General Santos City. Para sa detalye, live sa tinaguriang Tuna Capital of the Philippines, ang ating teammate na si Paulo Salamatin. Paulo. Yes, Meg, sa kabilangan ng maulang panahon dito sa General Santos City, inumpisahan na nga kahapon ang seryosohang aksyon ng mga atleta kung saan agad na sumungkit ng gintong medalya ang ilang mga kabataan dito, partikular na sa mga sport na athletics at swimming. Inspirado ang humigit kumulang 19,000 kabataang atleta na nakiisa sa opisyal na pagbubukas ng 2025 Batang Pinoy National Championship sa General Santos City matapos silang makita ang ilan sa mga sports heroes ng bansa na sina pambansang kamao Manny Pacquiao at Philippines first Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Dahil dito, unang araw pa lamang ng mga laro, ganadong sumungkit ng gintong medalya ang ilang mga atleta at bumasag ng mga records sa kanilang mga kategorya. Kabilang narito ang 17-year-old na anak ng isang magsasaka ng tubo mula Bago City na si Divine Andrea Pablito na sumungkit ng kauna-unahang gintong medalya sa 2025 Batang Pinoy matapos magrehistro ng 32.19 meters sa under-18 discus throw event. Sumunod naman si Rich Justin Torres mula Tarlac na nagkampiyon sa boys shot put sa layong 14.01 meters. Sa swimming, siyam na records ang nabura sa nasabing torneo na ginanap sa Antonio Acharan Sports Complex sa General Santos City. Pinagbidahan nito ng local bet na si Christian Isaiah Lagnason na bumasag ng dalawang records sa boys 12 to 13 200-meter individual medley at 100-meter freestyle. Sa boys 16 to 17 individual medley, bagong record din ang naitala ni Ashton Clyde Jose mula Santa Rosa, Laguna. Pinangunahan naman ni Kevin Braille Chan ng Mandaluyong ang boys 14 to 15 100-meter freestyle na kung saan lahat ng nanalo ay nakabasag ng nakaraang Batang Pinoy record. Sa backstroke events, nagdala ng mga bagong records sina Dylan Edward Plaza ng Negros Oriental at Roland Aaron Ceprado ng Pasig City sa kanilang mga age category. Sa girls division, pinagreinahan ni Malabon Pride tanker Sofia Rose Gara ang 50-meter backstroke habang namukod-tangi rin sina Rian Casey Casona ng Mandaue at FJ Catherine Cruz ng Mabalacat na parehong nagtala ng bagong marka. Sabi nga nila napakaganda ng opening ceremony last night. Iba talaga pag ang nagdidirect si Senator Manny Pacquiao. Alam natin yun na talagang sila nila Mayor ang gumawa nito. World class. Ako, dinervyos yan ang susunod na host sa ginawa ng Jensen. Pinomonitor namin yung mga Facebook, social media, ang dami, ganda ng feedback, and cooperate pa ang panahon. Kasi the night before, tinignan ko, 80% yung rain. Sabi ko, patay. Pero wala, galing eh. Hindi mainit, hindi nakikita yung mga bata. Isa rin sa mga nanalo ng gintong medalya sa unang araw ng kompetisyon, si Maria Christine Joy Taliente mula Ilocos Norte na naging emosyonal matapos pagreinahan ang under-16 400-meter event ng athletics. Binuhos ko po yan dahil sa aking lahat ng aking ginawa ko sa training ko, binuhos ko po lahat. Tsaka sa isip ko po ay makakuha ng goal para sa akin mga pamilya. Meg, unang araw pa lamang yan ng mga aksyon dito sa Jensen pero parang pang-Enero ng susunod na taon na yung pagod natin dito. Pero kidding aside, magpapatuloy ang mga laro ngayong araw hanggang October 31. Kaya asahan natin na mas dadami pa ang mga kukuha ng gintong medalya at susubok na bumasag sa mga records mula ngayon hanggang sa mga susunod pa na araw. At yan na muna mga latest dito sa Tuna Capital of the Philippines, Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.